Good morning guys. Ayan, mainit-init pa guys kahapon. Isang DDS nagbunyag ng fake news sa Kongreso, sa mga congressman, sa TRICOM yata 'yon. Kasi sa Kongreso pinatawag yung mga pinaghihinalaang mga fake news vlogger. Ayan, karamihan mga DDS. May isang DDS doon na nagbunyag guys na fake news yung ginawa nila. At saka tumiwalag na siya sa DDS, si Pebbles Cunanan yata yon. Yan, matindi, grabe yung revelation guys, no. Ang dami niyang mga binanggit na tao. Mostly yung dalawa, si Harry Roque, tapos nababanggit yung pangalan ni Marlica. Grabe, no. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Nakita ko naman sa kabilang kampo ng mga DDS, baka raw binayaran kasi alam nyo naman yung mga vlogger, nagkakapera lang yan sa pagbablog sa political na bayaran, ganon. Para sa akin, kung bayaran man yan o totoo, mali pa rin yun kasi tingnan nyo naman ginawa niya sa presidente, inedit na nagko-cocaine raw. Kawawa naman, hindi masyadong kapani-paniwala, edited, para siraan lang talaga yung presidente. Hindi ako maka-BBM o Duterte Para sa akin kasi masyado naman halata yan, pangit naman yan. Yung droga kasi niyan o sabihin natin mga pinagbabawal na gamot. Totoo yan sa bansa natin, nangyayari yan. Since simula na nagbinata ako, nagpabrika ako, alam ko na yan, yung mga galawang ganyan. Nandito ako sa ibang bansa, alam ko rin dito. May mga nahuli rin na droga. Talagang buong mundo yan. Ewan ko sino ba nagpasimula niyan. Yung mga droga. Kasi ginawa na kasing bisyo yan guys eh. Mula nung history pa, tinuturo sa atin nung high school, elementary na yung mga pinagbabawal na gamot. Nagsimula yan sa halaman. Yung panahon ng mga dinastiya ng yung opium, di ba yung halaman. Kahit nga yung talampunay, yan, madali ka nun, para kang nawala na sa pag-iisip mo nun. Mga marijuana, yan, hanggang sa naimbento na nga yung mga chemical na yan, mga shabu, cocaine, mga heroin, mga fentanyl, yan, grabe no. Talagang ipinagbabawal yan kasi talaga nakakasira yan sa sa kalusugan natin. Pero hindi naman ako diyan hindi naman ako ignorante sa mga ganyan. Nalalaman ko rin yan simula pa lang nagpapabrika ako, mga 20s, 30s na edad ko. Totoo yan. Dati yung kasama ko sa upahan noon nagmamariwana. Bigo kaya ang nakukuha nila diyan? Usok lang naman, di ba? Ang upahan ko noon double deck, sa taas ako, nagugulat ako. Parang may nagsisigarilyo sa ilalim na. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, kwanto, pang palakas raw, pampatapang, ganun, pampalakas kumain, sa pagtalik. Sabi ko, ano nakukuhaan nyo dyan? Wala. Tapos yung yung bato naman, naalala ko noon, mga 20s, 30s na edad ko, nasa pabrika ako, pag uwian namin galing pabrika, yan, inuman, session. Tapos tinitingnan ko sila, niyaya ako, gusto mo? Sabi ko, ano makukuha nyo dyan? Ganon rin, yung umuusok, umihit-hit. Grabe, no? Wala, siguro nung panahon kasi noon, na parang pag nagaganyan ka, matapang ka, mayaman ka, astig ka. Wala akong nakikitang magandang Sabi ko, kung magaganyan rin ako, magbabae na lang ako, mag-beer house na lang ako, di ba? At least, doon masaya ka pa. Yun, parang wala eh. Yun ang nakikita ko dyan sa droga guys. Marami siyang gamit, pero mali. Meron naman kasing sobrang yaman, yung mga milyonaryo, gumagamit yan kasi sa sobrang wala nang magawa sa buhay, wala nang magawa sa pera nila, pero hindi sila gumagawa ng masama. May mga adik kasi na gumagamit ng ganyan, yung mga milyonaryo, bilyonaryo, pero hindi sila gumagawa ng masama. Meron namang mga adik na gumagamit yan, ginaya na nung mahihirap para maging siga, ganon. Gumaya na rin sa mayaman.
para katakutan sila sa street nila. Yung iba naman gumagamit niyan, hindi gumagawa ng masama, para for reason lang sa hindi antukin sa pagdadrive, sa pagtatalik. Marami raw kanyan, kaya hindi ako ignorante sa mga ganyan eh. Ang masama lang kasi niyan, pinasyo na ng mga adik na gumagamit niyan para makagawa ng kasamaan. Pangit yun talaga, yun yung problema na sila sa barangay nyo, sa street nyo, yan para sa akin eliminate na, di ba? Alam ko yan, kahit siguro mayayaman, mga bilyonaryo, kung talagang wala na magawa sa pera, kasi doon nakikita yung ano nila, antas na nakakarating sila sa ganun. Bawal kung sa bawal, pero talagang kung talagang nakatago sila, di ba? Iyon ang kuwan ko diyan, logic ko diyan sa mga ganyan guys eh. Pero kung yung video naman na about kay ano, parang hindi ka paniwala na siya yun eh. Para sa akin eh. Kaya siguro tama lang na kasuhan yung nagpakakalat nun. Sabi nilang mastermind raw si Harrieta, Roque. Bahala sila dyan. Basta sa atin, nakikita lang natin kung sino yung nagpapakalat ng fake news, di ba? Kawawa naman kasi yung presidente guys. Para sa akin na kawawa rin kasi although alam na natin sina PBBM, mga bilyonaryo na yan eh. Hindi na natin masusundan yung ano niyan eh. Yung lakad nila eh, tayong mga ordinaryo, di ba? Siguro kung yung pinakamalapit sa kanya, yung kasama niya sa buhay araw-araw, pwede. Pero para sa akin, kung gagawa rin siya ng ganon, ang pangit na tingnan eh. Ang pangit kasi matanda na eh. Pag matanda ka na kasi wala na. Kalimitan yan, nangyayari yan sa mga adolescence period, yung wala na magawa sa pera nila. Yung iba naman trip, nakita nyo nga kahit basurero nagaganyan sa gilid-gilid. Kasi gusto rin nilang lumebel sa mayaman, hindi naman pwede. 'Di ba? Ano pa? Yan lang mga napapansin ko about sa mga ganyang pinagbabawal na gamot, guys. Bawal talaga, sa bawal 'yan. Talagang huli yan para sa akin. Kung pwede nga wala na yan, ipagbawal na lahat. Kahit sa saang pasok ng Pilipinas o mga umiimbento niya. Kasi minsan iniimbento lang nila yan eh. Minsan nagtatanim sa bakuran, kaya nga pinagbabawal yan. Minsan chemical, kinukuha nila yung composition yan. Yun lang guys, paulit-ulit na lang yan. Base nga sa investigasyon kahapon sa Kongreso, yun. Yung isang DDS, talagang umamin. Tumiwalag na rin daw siya, kaya wala na rin siyang kinakatakot sa mga dati niyang katropang DDS vlogger. Yun ang mahirap talaga. Kaya nga mahirap kang maging vlogger sa isang grupo. Habang tumatagal yung panahon, pag tumiwalag ka na, lagot ka rin. Diba? Although talagang, minsan talaga yung iba dyan, pera-pera lang. Sa akin naman, mag-vlog ako, kung kumita lang ako sa views, yun lang. Hindi ako umangad na bayaran ako. Siguro babayaran ako kung maganda yung iba-vlog, pero yung para siraan lang yung isang tao, pangit. Ang pangit nung guys. Yun lang guys, masasabi ko, bye-bye. Good morning guys. Ayan, kahapon guys, mainit-init pa. Mga pinatawag na vloggers na naman sa Kongreso. Ayan, nagkaroon na naman ng hearing. Bali, nakapokus na naman yung paksa nila sa mga bad words. Ayan, kasi may mga vloggers na minumura yung mga nakaupo sa gobyerno, magmula presidente hanggang sa mga nakaupong opisyal, mga senador, mga congressman. Ayan, tinalakay nila guys. Para sa akin paulit-ulit na lang to, pero okay rin yan. Maintaining the proper attitude ng bansa. Pwede rin yan para sa akin. Marami ako na napanood doon na yung pagmumura raw o mga bad words hindi naman masyadong applicable raw sa mga public figure.
wag lang sa mga personali na ordinaryong tao, yung na may personal ka na, pwede kang kasuhan ng ano yan, libel o unjust vexation, paninirang puri, ayan. Pero meron ako napanood doon na kung ikaw ay isang public government o servant o isa kang public figure, artista, sikat na vlogger, deserve mo yon kung gagawa ka raw ng kagaspangan. So para sa akin, hindi rin, lahat na lang bawal. Lahat bawal, walang public figure, walang ordinaryong tao, bawal lang magmura kahit kanino man. Pag ginawa mo yon, automatic pwede kang kasuhan, libelous. Para sa akin, para pantay-pantay. Huwag na nating sabihin public figure o sikat na vlogger, ano pa, basta sikat raw kasi maaari siyang mamura o ma-bad words. Mali rin, para sa akin mali. Kasi tao rin yan eh. Nagkaiba lang, sumikat siya. Kasi yung mga vlogger, once na nagkalating million ka na, kahit nga 100,000 followers ka na, sikat ka na eh. Sikat ka na guys, para sa akin. Lalong lalo na yung mga vloggers na 1 million, 2 million, 3 million, di ba? Ibig sabihin, kung makagawa ng yon, mali, mumurahin natin, babad words natin. Di ba? Hindi. Huwag naman, tao rin yun eh. At saka yung sabi nila yung public figure, halimbawa congressman ka, senador ka, deserve mong mamura rin kasi nandiyan ka eh, pinili mo yan eh. Mali pa rin para sa akin. Siyempre may karapatan rin yung congressman o senador na kasuhan ka kasi tao rin siya eh. Ganito na lang, para pantay-pantay tayo, wag na nating tingnan kung ano ang kalagayan ng tao. Basta bawal magmura o bawal i-bad words ng isang tao. Kung galit ka, kasuhan mo. O yung bad words, siguro, halimbawa, ito ginawa mo, halimbawa, si Abante, may nasabing, arrogante ka, o. Wag lang bad words. Hindi yung mumurahin mo, PI, GAGO, TANGA, wag lang ganon. Siguro gumamit ka na lang ng ibang salita para mamulat siya na mali ako dito sa ginawa ko. Diba kasi pangit rin kasi guys yung murahin mo talaga yung tao, masakit yun. Kahit ako sa FB ko, sa comment section, grabe, may nagmumura sa akin. Kaso di ko na pinapatulan kasi pag pinatulan mo, ganun ka na rin ugali mo, di ba? Yun lang kasi ang unfair dito sa mundo. Kung mga mahirap lang tayo, hindi tayo makakapag kaso agad. Hindi kagaya ng mga mayayaman, may mga attorney yan, makita lang nila na minumura sila, automatic kakasuhan ka na. Yun lang pagkakaiba lang talaga sa may pera o wala. Pero mayaman man o mahirap, wag natin gagawin yung talaga, yung bad words sa kapwa. Kahit saang bansa, dito kami, OFW kami. Kahit yung ibang bansa, may mga mura rin sila guys eh. Dito sa Arab country, may mga mura rin sila. Kaso, pag nagaganon rin sila sa isa kapwa nila, siyempre nag-aaway rin sila kasi masama yun eh. Diba? Pag nakarinig rin silang minumura mo sila, magagalit rin sila guys. Wala ako nakitang minura na tumawa pa. Diba? Pwede yun kung magkakaibigan kayo, biruan, kayo lang. Pero kung hindi mo naman siya kilala, diba? Di mo siya kilala, di naman tayo magka-close. Bakit ganun ka? Diba? Yun lang, sana in aid of legislation, ganito na lang kasi dabingan ni Abante. Kaya tayo nag-hearing na ganito para in aid of legislation, kung anong gagawin namin batas. Para sa akin, ganito na lang gawin nila. Meron silang mga pulis sa social media. Halimbawa, yun, tagatingin, bawat Pilipino, ayan. Ito, bigla nilang wawarningan. Sobra na yung pagko-comment mo, minumura mo na yung vlogger o yung taong nag-comment. Wag ganyan, pwede kang makasuhan. Dapat magtatalaga na tayo ng pulis sa social media. Lahat yan, kitang-kita na ng mga pulis. Parang MMDA.
halos araw-araw silang nagki-clearing sa mga highway. 'Di ba? Kasi yung tao matigas ang ulo niyan, eh. Hangga't walang pulis, babalik at babalik sila sa sa mga bangketa na nakakaabala sa highway. Ano pa? Parang yung daily life natin, araw-araw may nakikita tayong gwardiya, araw-araw may nakikita tayong pulis. Gano'n na lang para unti-unti na didisiplina tayo. Kasi ginagawa na kasi nating tama yung yung mali, yung nakita lang natin yung idol natin na minumura, ginagaya na rin kasi ng mga supporters, eh. Kaya nagiging tama na yun sa paningin nila, eh, which is mali. Maging okay lang sana tayo, eh. 'Di ba? Kailanman yung pagmumura sa kapwa, hindi tama yan, guys. Hindi tama yan. Although nakakatapang tingnan, astig tingnan, kahit di mo in the end magsisisi ka rin sa mga sinasabi mo sa kapwa mo, eh. Yun lang, guys. Bye bye.